Finally, another S-Class hero has already acknowledged Saitama dahil nakita din ito kung gaano kalakas itong si Kalbo, none other than Child Emperor himself. At pati na rin ang conclusion sa nangyaring laban sa gitna ni Tatsumaki at ni Saitama na nagdulot ng napakalaking issue sa Heroes Association. Ang lahat ng yan at ang iba pang mga detalye ay tatalakayin natin dito sa ating chapter review ng One Punch Man Chapter 183. It's the Updated Weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na rin mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka ding updated sa recent timeline ng series. Now, tulad ng dati, hindi na natin babalikan pa ang ating previous chapter kaya kung gusto nyo makapag-catch up sa chapter na ito ay panoorin nyo lamang ating previous chapter review ng One Punch Man Chapter 182. Pero ang highlights ng chapter na yun ay ang konklusyon o ang final na part ng paglalaban ni Saitama at ni Tatsumaki. But with all of that being said, let's proceed right away to the chapter at hand. May kita natin sa cover page ng chapter na ito na ang title ng chapter ay Trade Off, with a very beautiful art na naman itong si Fubuki showing off her napakagandang pag-uugali. But enough with that, let's proceed to the first panel right away. Kitang-kita natin dito na fini-feature ang buong Heroes Association na talagang wasak-wasak na nga nang dahil sa ginawang paglalaban ni Saitama at ni Tatsumaki. But since tapos na nga ang paglalaban nilang dalawa, ngayon ay pauwi na itong si Saitama sa kanyang sariling dorm or apartment sa loob ng Heroes Association. Kitang-kita natin ang bakas ng paa dito ni Saitama dahil nga sa napakadumi na ng kanyang katawan. Makikita din natin na sa pagpasok ni Saitama sa kanyang sariling kwarto ay nagulat siya dahil nandito na naman pala ang tatlong mga ungas na si Butterfly DX, Sickle Toad at maging itong si Forte. Nagtataka itong si Saitama kung bakit nandito na naman ang tatlo at sinabi din niya na wag daw silang basta-basta pumasok na lamang nang hindi nagpapaalam. Sinabi naman agad ni Butterfly DX na nandito sila ngayon dahil may gusto daw sabihin itong si Forte. Then may kita na natin ang itsura ni Forte dito, hindi naman siya actually that bad. And that meron naman talagang itsura kahit na papano itong si Forte, it's just that napakarami niyang burduloy sa kanyang mukha na maaaring ginagawa niya lamang para maging iconic at para mas maging suited pa siya sa pangalan niyang Forte. And then, sinabi na dito ni Forte na humihingi siya ng tawad kay Saitama sa kanyang mga nagawa at hindi lamang yun, nag-offer pa itong si Forte ng bagong mga damit, bagong mga alahas at mga accessories na hindi na daw niya ginagamit para may magamit naman itong si Saitama. Nagtaka naman itong si Saitama dahil bigla naman niyang naging napaka-friendly nitong si Forte kumpara sa kung paano siya tinatrato nito noon. Nagpatuloy pa ang pagiging napakabuti nitong si Forte habang sinasabing mga A-class bodies daw sila at naglo-look forward daw siya na makatrabaho pa itong si Saitama. Nang dahil dito ay para bang kinakabahan or para bang nawiwildohan na itong si Saitama kay Forte dahil napakaiba ng pag-uugali nito ngayon. Maging itong mga kasama niyang si Butterfly DX and Sickle Toad ay nagtataka kung bakit ganito na ang attitude ni Forte. Pero matapos naman sabihin ni Forte ang mga bagay na yon ay agad na din siyang umalis dahil marami pa daw siyang gagawin at ayaw din niyang maabala itong si Saitama. Paglabas pa lamang ng tatlong ito ay kinausap agad ni Butterfly DX at nitong si Sickle Toad si Forte kung bakit gano'n na lamang daw kabilis ang naging change in personality niya tungo kay Saitama, na sinagot naman agad ni Forte na I saw him fighting. Dahil alam naman natin na na-witness and nakita ni Forte kung paano makipaglaban sa Saitama way back nung nasa loob pa siya ng ospital. Nasabi niya na his strength and movement are out of this world. Sinabi din niya na kahit na daw pagtulungan pa nilang tatlo si Saitama ay hindi niya kayang maniwala na kaya nilang talunin si Saitama. And sinabi pa niya na honestly hindi daw niya alam kung kaya daw ba nilang tumagal ng 10 segundo habang hinaharap itong si Kalbo, na nagpapakita lamang na talagang ina-acknowledge at alam na nitong si Forte kung ano ang tunay na strength ni Saitama. Or sabihin natin na hindi pa nga actually yun ang tunay na strength nitong si Saitama dahil hindi pa naman siya nagseseryoso from that battle. Nang dahil dito ay inakala ni Butterfly DX na baka tinamaan na nga ang utak nitong si Forte kaya ganito na siya mag-isip. Subalit sinabi ni Forte na ang earthquakes daw na naranasan nila from before ay hindi dahil sa tectonic plates, kung hindi dahil sa pakikipaglaban nitong si Saitama. So because of that, gusto nitong si Forte na maging kakampi itong si Saitama at para mangyari yun ay gusto niyang alagaan nila ng mabuti maging itong si Rover at ang Black S na napakaliit na to dahil naisip niya na maaaring maging ang dalawang pets na ito ay overpowered din.
Which is totoo naman dahil kung makabalik sa prime itong si Black Sperm at maging itong si Rover ay siguradong kahit sila ay hindi nila kakayanin ang dalawang to. But then in the next panel makita natin na nagkaroon ng diversion ng kwento papunta sa Heroes Association basement or underground wherein nandito ang mga A-class ranking heroes at para bang nagsasurvey sila sa nangyaring incident sa ilalim ng Heroes Association. Makita natin dito ang napakaraming pile of monsters na patay na or corpses nila. The sight of this alone left the A-class ranking heroes speechless dahil kitang-kita naman natin kung gaano kadaming heroes na ito at naisip nila na napakalalakas ng mga creatures na ito nang dahil nga sa naindulot nitong napakatinding damage. Subalit, ang misconception dito is that iniisip nila na ang mga monsters ang nagpatayan at walang ibang nangialam dito na kahit na sino. But there is also this doubt kung bakit mayroong mga nakatago or nakakontain na mga monsters sa ilalim ng Heroes Association. Dahil nga isa itong top secret at itinatago na lamang nila ito. Walang ibang nakakaalam nito kung hindi ang mga S-class ranking heroes lamang. And then sumingit na dito ang isa sa mga miyembro ng Blizzard Group na si Mountain Ape. Habang sinasabing isang A-class ranking hero lamang ang gumawa ng lahat ng ito. Hindi naman makapaniwala ang mga heroes na nagresponde dahil imposible daw na patayin ng nag-iisang A-class ranking hero lamang ang ganito kadaming amount ng monsters. Sinabi niya pa na baka namamalikmata lang daw itong si Mountain Ape na sinagot naman ni Mountain Ape na hindi at sigurado siya sa kanyang mga nakita. And then, this is where the dark side of the Hero Association starts to get exposed. Naitanong nitong si Eyelash kung bakit daw nasa underground basement ng Heroes Association ang mga executives na ito. Na i-deny naman nila completely at ipinagpatuloy lamang nila ang kanilang pagsisinungaling para hindi ma-expose ang kanilang mga sekreto. Nang dahil dito ay biglang para bang pumasok ang isa sa mga A-class ranking hero na itong si Gear Spur. Sinabi niya na maaaring ang Tsukuyomi daw ay isang chismis lamang at hindi makatotohanan. Dahil starting from a long time ago daw ay meron ng kumakalat na kwento tungkol sa mga espers or sa mga psychic power users na merong isang grupong tinatawag na Tsukuyomi na up to this point ay hindi pa rin napapatunayan at isang legend pa rin. Kaya maaring hindi daw yun makatotohanan at isang grupo lamang ng mga remnants or mga nakasurvive na mga monsters ang kumukuha sana kay Psychos. Sinabi din niya na para bang napakarami din daw ng amount ng mga espers or psychic power users maging sa Monster Association kaya maaring ang mga survivors from that ay nagbuo ng kanilang sariling grupo. Now kung iisipin natin, pinagtatakpan dito nitong si Gear Spur ang Tsukuyomi at kung papansinin din natin ang itsura nitong si Gear Spur, it's as if kung aalisin natin ang kanyang mask ay kamukha din siya ni Apollo. Who knows, maaaring itong si Gear Spur ay nanggaling din sa Tsukuyomi at ang kanyang sariling powers ay nanggaling din sa isang at maaaring ang kanyang psychic powers ay artificial din after all kaya gusto niyang pagtakpan ang tungkol sa organisasyon na ito. But since wala namang kaalam-alam ang iba pang mga heroes na ito tungkol sa mga bagay na yun, nag-agree na lamang sila. Habang ito namang isa sa pinakamatataas or higher ranking executives sa Heroes Association na si Mr. McCoy ay natutuwa dahil napagtatakpan ang kanilang mga dark secrets. But then tinawag siya ngayon ni Fubuki at ng isang membro ng Blizzard Group na may sasabihin sana kay Fubuki way back in the last panel ng previous chapter. And judging from the look nitong si Fubuki, it's as if meron na siyang nakahandang plano or nakahandang kondisyon para sa isang bagay na gusto niyang sabihin dito kay Mr. McCoy. Sinabi niya na napakarami daw mga heroes na hindi kasama sa containment list ang nasa loob ng underground basement. Dahil na rin daw sa mismanagement ng Heroes Association ay muntik nang ma-wipe out ang buong Blizzard Group. Tinangka namang pagtakpan na naman itong si Mr. McCoy ang kanilang mga sekreto habang sinasabing ang mga monsters daw na yun na contained sa underground basement ng Heroes Association ay ang mga monsters na kailangan ni Metal Knight para makapag-create ng isang secret weapon. But then merong mga in-reveal na para bang mga paper documents itong si Fubuki na nagbibigay ng evidence sa kanila na merong mga transaction ang Heroes Association mula sa ibang mga organization wherein balak nilang ibenta ang mga hindi kasama sa containment list ng mga monsters in exchange for a huge sum of money. Nang dahil dito ay nagtaka itong si Mr. McCoy kung saan nila nakuha ang mga ebidensyang ito. Then in-explain ng isang miyembrong ito ng Blizzard Group na nakita na nga natin sa previous chapter na napakadali daw at napaka-easing i-hack ng system ng Heroes Association. This just shows na ang karakter na ito or ang miyembrong ito ng Blizzard Group is specializing in hacking. Ngayon hindi na nakatanggi itong si Mr. McCoy dahil alam niyang literal na mga dokumento ang nakuha nitong si Fubuki at sinabi na dito ni Fubuki na napakalaking issue daw ang mangyayari kung sakaling i-reveal nila ito in public.
Ang dahil dito, it's as if inaccept na ni Mr. McCoy ang sitwasyon at naging open for negotiation na siya. Sinabi niya kay Fubuki, "What do you want?" Now this was what Fubuki was waiting for all along. Sinabi niya na meron pa namang oras para i-turn off nila ang lahat ng cameras para patayin at i-delete ang lahat ng mga nakuha ng cameras na yon. Hindi lamang ang tungkol sa Tsukuyomi, ang tungkol sa mga hindi kasama sa containment list na monsters, ang pag-rampage ng kanyang kapatid na si Tatsumaki at ang damage na naidulot ng insidente. And besides, kapag naayos agad nila ang insidente right away ay magigain back nila ang pagtitiwala ng mga upper class men or ng mga napakamayayamang tao na nakatira sa higher part ng Heroes Association dahil alam naman nila kung gaano ka-valuable ang mga rich people na yon at sila ang nagpopondo sa Heroes Association as of the moment. She even further added na mas maganda daw kung hindi nila i-involve ang kanyang kapatid na si Tatsumaki or ang Tornado of Terror sa insidente na agad namang inagrihan itong si Mr. McCoy dahil alam naman nila kung gaano kalaking threat itong si Tatsumaki in case na kalabanin nila ito. And then, sa susunod na panel ay makita natin na unti-unting tumatakas itong si Tatsumaki habang dumadaan sa isang underground na path palabas ng Heroes Association. And here we can see na may kasama pa siyang mga lumps of monster corpses pero ang pinaka-purpose nito ay ang pagtakas ni Psychos. Makita natin na nandito na ang convoy ng Blizzard Group and in the very car na kung saan ay naroon itong si Fubuki ay ipinasa niya itong si Psychos. So it seems balak talaga nilang itakas itong si Psychos mula sa Heroes Association dahil nga meron itong napaka-deep na connection sa Tsukuyomi at para na rin masigurado nila na hindi makakapag-lay ng hands ang Tsukuyomi dito kay Psychos. And then we get to see a perspective from the public na kung saan ay merong nagkakalat na balita or ang mismo coverage ng nangyaring insidente na kung saan ay ibinalitang si Tatsumaki ang nag-defense sa napakaraming monsters na umatake sa Heroes Association. Although alam naman natin na si Saitama at si Tatsumaki ang naglaban. Nang dahil dito ay mas lalo pang tinangkilig at inadmire ng mga tao si Tatsumaki without knowing na si Tatsumaki talaga ang nag-create ng rampage. Nang dahil dito at nakita ni Saitama ang balita, naisip niya na bakit daw pino-cover upan ng media ang mga nangyari. Dahil hindi naman daw talaga actually si Tatsumaki ang dapat pasalamatan and it's as if siya pa ang pinapalabas na gumawa ng masama. But then nang marinig nitong si Saitama na ang gagastusin sa pag-aayos ng infrastructures na nasira ay aabot ng billions of money, naisip niya dito na tama lang daw na ibigay na kay Tatsumaki ang spotlight at tama lang daw na i-share minsan ang accomplishments. Pero alam naman natin ang katotohanan na hindi talaga yon ang intensyon ni Saitama at nalaman lamang niya na malaki ang gagastusin sa pagpapaayos ng mga infrastructures kaya ayaw niya nang madawit sa insidente. Then another diversion sa kwento, may kita natin na nakarating na ngayon ang panels sa lugar na kung saan ay nakokontain itong si Psychos. Nasabi dito ni Tatsumaki na si Psychos daw ay nakatakas na hindi nila alam kung anong dahilan. Maaring dumaan daw ito sa mga butas or sa mga holes na nakreate ng damages na naidulot ng pag-rampage ng mga monsters. Dahil dito ay tinatanggap ni Tatsumaki na siya ang may kasalanan or she. Dahil dito ay ina-admit ni Tatsumaki na she is at fault, na siya talaga ang may kasalanan kaya nag-pledge na rin siya na siya na mismo ang huhuli kay Psychos. Nang dahil naman dito ay nagalit ang mga executives. Habang sinasabi na napakakapal daw ng mukha nitong si Tatsumaki na mag-pledge pa na siya ang huhuli kay Psychos matapos ng napakalaking damage na kinos niya. Dahil sa kanyang pag-rampage, now it seems ang mga executives na ito ay aware ng ginawang rampage nitong si Tatsumaki kaya against sila sa gustong mangyari nitong si Tatsumaki. Pero sinagot naman sila ni Tatsumaki na kahit na daw ganun, sa pamamagitan daw ng paraang yun ay mako-cover up din naman nila ang kanilang mismanagement. And sinabi din niya na wala daw siyang pakialam kung dragon level daw si Psychos dahil alam naman niya kung ano ang brainwave patterns nitong si Psychos kaya siya ang pinaka-fit na i-hunt si Psychos. Habang paalis itong si Tatsumaki ay nirequest niya pa na wag na daw silang mag-deploy ng kahit na anong backup heroes kahit pa S-class ranking dahil kaya na daw yung i-manage ni Tatsumaki by herself. Nang dahil dito ay sinabi naman ni Mr. McCoy na napaka hands-on daw nitong si Tatsumaki na siya pa ang nag-pledge na hulihin si Psychos. Now honestly it seems alam na talaga nitong si Mr. McCoy na hawak na ni Tatsumaki at ni Fubuki si Psychos. It's just that ayaw niya ng kumontra pa dahil ayaw niyang kalabanin si Tatsumaki at ayaw din niyang may expose ang dark side ng Heroes Association. Dahil dito ay niloko at tinis pa siya nitong si Tatsumaki habang sinasabing nasa good mood lamang daw siya kaya siya nag-pledge.
And in the very last page, makita natin itong si Child Emperor na hinak ang system ng Heroes Association nang dahil na nga sa medyo strange and weird daw ang naging balita, as if hindi nagmamatch ang mga bagay-bagay. But then, dito niya na-realize na ang lahat na nangyari ay fraud at cover-ups lamang. So it seems na witness ni Child Emperor ang lahat ng nangyari sa Heroes Association, hindi lamang ang Tsukuyomi, hindi lamang ang pag-rampage ni Tatsumaki, hindi lamang ang mga contained na mga monsters na wala sa containment list, kundi maging ang laban ni Tatsumaki at ni Saitama na nagpe-flex lamang ng kung gaano kalakas si Saitama, and actually hindi pa yun ang kanyang full extent. But anyways, now ay nagkaroon na ng glimpse itong si Child Emperor ng tunay na strength ni Saitama. Ngayon ay unti-unti din niyang ma-acknowledge at marirealize ang tunay na lakas nitong si Kalbo. Now, unti-unti nang nakikilala at na-acknowledge ng mga S-class ranking heroes itong si Saitama, hindi lamang itong si Amay Mask, si King, si Silver Fang, si Tatsumaki, maging si Child Emperor na. Maaring at some point ay makilala na talaga si Saitama as the strongest being sa loob ng Earth. But I guess that's all para sa ating chapter review ng One Punch Man chapter 183. Be sure to leave a like, subscribe para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews, at para palagi ka na ding updated sa recent timeline ng series. I hope you guys had a great time watching this video. It is the Updated Weeb, and I'll see you on the next one.